Magandang araw mga kaibigan. Ito, medyo good news ang pag-usapan natin ngayon. Si Atty. Vic Rodriguez, kaliwat kanan na ang interview niya ngayon sa both social media and mainstream media mula nung nag-file siya ng kanyang Certificate of Candidacy. So ito, i-share ko sa inyo ang kanyang pahayag. In-interview siya ng TV5, News Everywhere. Napakagandang kanyang pahayag. Ano ito? Iiyak ang maraming mga kongresista, mga senador, kasi yung concurrent resolution number 10, yung nag-aalaw sa kanila na liquidation by certification lang. Nako, ibabasura, ipapa-abolish ni Atty. Vic Rodriguez. Wow! Okay, pakinggan natin ang interview. Higit na maraming sambayan ng Pilipino, kung manalo siya, madala sa Senado bilang senador ninyo, if I can build enough alliance or alliances, I will move for this scrapping of resolution number 10 that permits, allows, and legalizes liquidation by mere certification. How about yung PDP laban, sir? If ever accommodate sila ng guest candidate, would you be willing to join their slate? If I will be invited as an adopted candidate or guest candidate, I'm open to it, especially with PDP. Yun na lang naman ang isang partido na nakakabuo pa ng, I think, 6 yata ang kandidato nila. So I'm open to being adopted or invited as a guest candidate by any party. But so far, wala pa pong nag-offer sa inyo from the PDP side to be part as guest candidate? Wala pa namang ganung pag-uusap sapagkat, as you know, last week lang naman yung filing. I filed mine last Tuesday, October 8, and it's only Monday today. And so many things have already happened between last Tuesday and yesterday. So things are moving a lot quicker and faster now. And maybe in time, if not just PDP, any other party who will be willing to adopt me for as long as aligned yung aming advocacy at prinsipyo, I am open to being an adopted or guest candidate. Attorney Vic, of course, pag nabanggit yung pangalang Attorney Vic Rodriguez, it cannot be, parang hindi po natin matatanggal sa isip din ng publiko na naging mahalaga yung naging papel nyo nung time ni President Bongbong Marcos and then candidate Bongbong Marcos. So, in this decision of yours to run for senator, nagkausap po ba kayo ni Pangulong Marcos pagdating dito sa plano nyo? Matagal na kaming hindi nakakapag-usap na ni Pangulong Marcos. Ang huling usapan namin, as I have intimated during the filing of my candidacy when asked by a reporter, noong September of 2022 pa. And ito namang aking pagkandidato, I don't need the blessing or approval, or I don't need to seek permission from anyone, not from any politician, not from any political party, not from any oligarch. Ang aking desisyong pagtakbo ay dahil kinakatawan ko yung nararamdaman nung higit na nakararaming Pilipino na pagod na sa issue ng talamak na korupsyon at higit pang talamak na korupsyon na dapat nating labanan. But at some point, Attorney Vic, baka po ang sabihin din ng iba, naging parte rin po kayo ng administrasyong ito. If ang sinasabi po natin ay lumala yung corruption, at least at some point in a number of months, naging part din po kayo ng administration. So, would you say na nagsisisi kayo na sinuportahan nyo si Pangulong Bongbong Marcos during his campaign and eventually that led to his presidency? I did my best to shape, during the initial phase of his administration, to shape our direction towards good governance and to combat corruption. And nandyan yung mga sinimulan natin sa pagiging mahigpit doon sa mga rinerekomenda ng kung sino-sinong vested groups pagdating sa appointments. At nandyan din yung ating paglaban doon sa unang-unang sugar order number 3, pinahanap ko. Ako ang nagpahanap at nagpahuli ng lahat ng mga illegally impounded or hoarded sugar
Kaya artificial yung pagtaas ng presyo ng asukal ng mga panahon na yun. And these are just manifestation na ang aking direksyon talaga ay towards good governance at labanan ang pasawata, ang korupsyon to at least its barest minimum na posible. You know, Tristan, hindi mo pwedeng mabura ang korupsyon sa kahit anong administrasyon at sa kahit anong gobyerno saan mang panig ng mundo. Pero wag naman nating palalain pagka during the termino ng isang Pangulo na aking natulungan and all other succeeding administration. Corruption is everybody's business. Hanggat may corruption, hindi tayo unlad bilang nasyon, hindi tayo unlad bilang mamamayang Pilipino. So would you say, sir, based on your assessment, mas lumalala po ba yung problema ng korupsyon under this administration? Yes. Yes. Just take a look at the 800 billion and program appropriation. Ano itong 800 billion and program appropriation? Ang program appropriation, ito ang bagong anyo. Nung sinabi na ng Korte Suprema na illegal at matagal nang isinuka ng sambayan ng Pilipino, yung DAP, yung PDAF, yung pork barrel, wala na yan, bawal yan, illegal yan. Subalit, na-introduce na naman ngayon under this present administration, under the Marcos administration, in the form of an program appropriation. Kaya siguro ganyan din ang nangyayari, Tristan, na napipilitan silang galawin pati yung PhilHealth funds na 89.9 billion sapagkat wala na silang perang pagkuhaan para ponduhan yung pork barrel ng mga legislators. And we have to have fiscal discipline, Tristan. At mahirap yung fiscal discipline na yan dahil ang very basic parang home economics yan, Tristan. Tinuro sa atin ang ating mga magulang mula pa pagkabata. Okay, so ang plataforma ni Atty. Vic sa nakikita ko is labanan ang korupsyon. Kaya very revealing yung sagot niya sa tanong na lumalaba ang korupsyon itong panahon ng Marcos administration. Walang patumpik-tumpik. Diretso, yes. Anong proof? Yung mga billions of pesos na unprogrammed funds. For this year is 800 billion ang program. Yun na po yung pork barrel. Kaya kini-question niya ngayon, maraming petition sa Supreme Court yung constitutionality ng 2024 budget na kung saan 800 billion ang pork barrel na dati nang dinisallow o dineclare ng Supreme Court na illegal. Okay? So, grabe. Balik tayo sa concurrent resolution number 10. Very clear. Yung sabi ni Atty. Vic, pag nanalo siya at marami siyang makuhang kakampi, i-scrape, i-abolish, i-basura ang concurrent resolution number 10 na kung saan ang liquidation is by certification lang. Nako, maraming iiyak, maraming magagalit, maraming maapektuhan yan ng mga mambabatas kasi both houses ng Congress, yun na ang ginagawa. Concurrent resolution number 10. So, ito, may pag-asa. Sana darating panahon na ating mambabatas para bang ma-realize nila na yung pundong hawak nila ay hindi nila pera kundi pera ng taong bayan. So dahil pera ng taong bayan, tayo karapatan natin malaman paano nila ginastos yung pera ng taong bayan. Example, sa US Congress, ang ganda ng ginagawa doon dahil up to the last dollar o cent, makikita mo, kompleto, resibo, yung clearing ng mga congressmen at senators sa US Congress. So, gusto ba nating matanggal ang concurrent resolution number 10? Depende sa taong bayan. Kung botohan natin ang kandidato na nagsasabi na layunin niyang tanggalin yon, edi matatanggal. Kaya lang,
kung baliwala sa atin, hindi tayo concerned sa pera ng taong bayan na nililiquidate lang, na clear just certification, wala tayong pag-asa na malabanan itong grabing korupsyon. So, good luck sa mga kandidato ngayon, lalo na si Atty. Vic na sumasalungat sa malakas na agos kasi mahirap na trabaho yun, yung tanggalin niya yung concurrent resolution number 10.